Si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List. Congressman, good morning po, sir. Good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Natutuwa po ba kayo sa appointment ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman o hindi? Well, a choice ng Pangulo yan. Ang kailangan lang ay talagang kung sino man na maupo dyan, gagawin niya yung tungkulin niya bilang ombudsman. Dahil sa nakita natin noong nakaraang mga umupo ay tila nakakalimutan yata nila kung anong dapat gagawin pag ikaw ay ombudsman. Ano nga ba, yaman din lang na nandiyan ka na, attorney. Siyempre, ba't ikang abogado din si Congressman Chel, ano po? Ano nga po ba ang trabaho ng ombudsman? Ay, unang-una, babantayan niya dapat ang korupsyon. Dapat sa kanyang pag-upo sa bilang ombudsman, hindi mangyayari itong mga flood control project na kabilyon-bilyon ang nawawala sa pera ng bayan. At pangalawa, kailangan niyang bantayan din yung mga proseso sa ating pamahalaan para maayos ang paglilingkod sa ordinaryong mamamayan. So para taga-bantay siya at akong, para siyang chief graft buster, yun ang papel niya. Yes, in fact, pati sa Sandigan Bayan, sila ang ombudsman ang nagpo-prosecute ng mga ill-gotten wealth at mga graft and corruption cases. Opo. So, magandang choice ba si Remulla bilang ombudsman? What do you think of the choice of the president? Well, makikita natin yan sa mga darating na buwan at taon. Ang maganda yung narinig kong balita na yung luluwagin na niya yung mga rules sa SALN. Dahil ako, matagal na akong nananawagan dyan na dapat ibuksan ang SALN at bigyan ng access ang lahat ng mamamayang Pilipino. Dahil yung pag-upo ng isang opisyal, hindi naman niya pagmamay-ari yung pwesto niya. Yun ay galing sa ating lahat. Kaya dapat maging transparent ang lahat na opisyal natin. So hindi uubra, Kong Chel, yung sinasabi ng mga mambabata sa mga opisyal na hindi, baka makidnap ako o hindi baka maharas yung pamilya ko dahil ilalagay lahat doon ng mga ari-arian ko at yung mga yaman ko at mga properties ko. Hindi uubra yun. Hindi dahilan yun para hindi gawing transparent at public yung record na yun. Hindi po uubra yan, Alvin. At kung ang takot nila ay malaman halimbawa yung sensitive personal information nila, yan naman ay protektado ng data privacy law. So, yung mga halimbawa kung personal residence ng isang opisyal, pwede naman i-redact yun. Ang kailangan makita ng mamamayang Pilipino ay ano yung kanyang ari-arian, ano yung mga assets niya, ano yung mga liabilities niya. At lalo na ngayon, yung ano yung mga business interest niya. Dahil siyempre ayaw natin ng mga halimbawa, mga mambabatas na yung palang negosyo nila ay nasasakop din sa kanilang pamamahala bilang mambabata. So, kaya sa Executive Department, yung nakita natin sa Commission on Audit na may mga conflict of interest pala, ay hindi dapat ganon. Opo. So, ano po ang hamon natin kay Ombudsman, hindi pa pala, sa Friday pa ata siya magiging Ombudsman, ano po? Sa incoming Ombudsman Remulla, yan ba dapat ang unang-una niyang utos, ilabas lahat ng SALN ng mga politiko? Yes, ilabas ang lahat ng SALN. At pangalawa, tingnan niya yung waiver of bank secrecy. Dahil doon tayo talaga magkakaalaman kung meron silang tinatagong ninakaw na pera o wala. Actually, isa pa yan, Attorney Chel. Siyempre, nagtatago po sila sa bank secrecy law. Kung kahit anong gawin mo dyan, mahihirapan kang bulat-latin kung ordinaryong mamamayan ka lang. Kahit media nga, nahihirapan dyan, Congressman So yun, kaya nga kailangan natin ng unang-una, voluntary waiver ng bank secrecy sa lahat ng mga opisyal. At dapat manggaling sa mga matataas na opisyal yan para sila ang magiging modelo ng lahat. At pangalawa, pang long term, ay kailangan balikan natin yung batas mismo at amendahan natin yan. Okay. Ngayon, punta po tayo doon sa Akbayan, yung grupo po ninyo, ano po. Do you also believe na parang nagsimula na ang pagtira kay Senator Risa Hontiveros dahil potentially she can be a candidate for president in the 2028 elections? Kumaga, nandito na ang lahat ng demolition job laban kay Senator Hontiveros.
Nakakalungkot, nakakabahala at nakakagalit yung ginagawa nila kay Sen. Risa. Alam naman natin na sa lahat ng mga nakaupo ngayon sa Senado, one of the best and the cleanest senator ay si Senator Risa Ontiveros. Kaya anyway, ako feeling ko naman, sige, kahit ano naman nilang gawin, di naman nila masisira ang napakagandang reputasyon ni Senadora Risa. Ganun pa man, ay kailangan rin natin bantayan at sana panawagan din ito sa lahat na nakikinig na huwag po tayong madala dyan sa mga demolition job po na yan. Dahil alam naman natin na konektado yan sa politika sa darating na halalan sa 2028. Oh, pero hindi pa nga hindi pa nga formal na nagdideklara itong Ali. Natatakbo siya sa 2028 and yet siya ang target ngayon, Kong. Ay nako, alam mo naman yung gumagawa niyan ay talagang tuloy-tuloy lang ang trabaho nila at yan ang isang bagay na dapat din tugunan ng ating pamahalaan. Itong issue ng mga paid na mga trolls na talagang ginagamit nila ang internet hindi para sa magandang mga gawain kundi para manira ng mga tao, lalong-lalo na yung malilinis na mga opisyal natin. I wonder though kung bakit tila tumahimik si Senator Ontiveros in explaining yung amendment at saka yung insertion. Kasi ang akusasyon sa kanya, meron ka rin naman palang insertion. Meron ka rin naman palang amendment. Ano po? Sa palagay mo ba dapat pinapaliwanag din po ni Senator Risa kung ano ba talaga ang nangyari? Bakit may ganun? O in the course of being a senator or being a legislator, talagang parte ng trabaho mo ang amendment. Kaya lang nabahiran lang dahil yung salitang insertion nga, naging negatibo ang connotation. Totoo yun. Yung amendment kasi, yan yung kinikilalang konseptong legal. Mismo sa konstitusyon natin, pwede naman talagang amendahan ang budget proposal na nanggagaling sa Pangulo. Kaya nga dumadaan ng budget sa Kongreso dahil ang talaga may power of the purse ang Congress. Ngayon, yung insertion, yung para sa akin yung talagang sabihin natin yung masahol, masamang insertion ay yung nangyayari na sekreto, yung nangyayari habang nagkakaroon ng BICAM, yung walang minutes, walang record, hindi natin alam kung kanino nanggagaling yung sinisingit na yan. Yun yung talagang hindi dapat katanggap-tanggap dito sa ating proseso ng budget. Kaya noong pa man ay nag-file na kami ng resolution at pati ang Senate, si Senator Soto nag-file din ng resolution na gawin bukas at i-live stream pa nga ang BICAM hanggang sa kaduluhan para hindi na mangyari yung dating nangyari na ang daming na-insert na mga flood control pa nga ang karamihan. Ginawa po ba? Nangyari po ba na i-live stream at gagawin po ba dahil magbabaycam na po kayo? Kumusta ang budget process dyan sa Kamara? Naging transparent ba? But so far, okay. So far, so good ang ating nakikita sa Kongreso, sa House of Representatives. Pero binabantayan din namin itong naming final na resolution at talagang ipinupush namin ito. Kami nananawagan sa House leadership at sa lahat ng mga pati sa Senado na ipasa na natin ito at gawin natin na open ang BICAM hanggang sa kaduluduluhan niya. On a related matter, sabi ni Name Cannot Be Blank, they're worried of trial by publicity. Hindi ba sila worried sa sangkatutak na bilyones na ninakaw sa kaban ng bayan at ng bawat Pilipino? Gumawa sila ng kabalbalan, then they should be ready to face the consequences. Baka whitewashing lang ang kalalabasan yan. I think he's talking about yung ICI proceeding, Congressman Chel, na hindi pwedeng gawin daw public. Closed door daw yung hearing. Ano bang posisyon mo doon? Dapat ba public din? Yes, kami po ay naghain ng House Bill 4453 na dapat gawin public ang mga hearing natin at bigyan pa ng ngipin yung Independent Commission dahil sa ngayon ay wala po siyang contempt power. Hindi buo yung kanyang subpoena power. At wala rin na nakalagay doon na pakikipag-ugnayan. Halimbawa, may kailangan na bigyan ng witness protection or witness immunity dahil alam naman natin, pag bilyon-bilyones ang pinag-uusapan, maaring may lalabas ng mga whistleblower dyan. Pero hihingi rin yan ng
proteksyon sa ating pamahalaan. Kaya sana ito rin na isang panawagan namin, may certify ni Pangulo na urgent itong House Bill 4453 at isa batas na ito para mabigyan ng ngipin palalo itong ating Independent Commission. Opo, kasi marami pong nagtatanong bakit ganyan? Sabi ko nga po kanina sa umpisa, napanood ko yung Iglesia ni Cristo statement. Ganon ang hilig ng yung... Anong sabi ng iglesia? In so many words, partner, dapat transparent yung investigasyon ng ICI kasi nga di ba gawing closed door? Oo. Dapat daw hindi. Dapat gawing bukas yan at nakikita ng publiko kung anong nangyayari sa loob. So ganun din pala yung adikain ninyo, Kong. Yes, oo. Public natin ang mga hearings ng Independent Commission. Okay, ngayon, one last. We have 3 minutes left. Yung tungkol sa unprogrammed funds na tinawag po ninyong pork barrel politics. Anong reformang gagawin ng Kamara? Pati na rin dapat ng Senado, ano po? Kasi sa totoo lang pa na ginagawa nila, pinapark na rin yung doon sa unprogrammed funds. Oo. Tapos biglang mapupunduhan, kikita yung mambabatas na nag-insert noon, Congressman. Ang aming panawagan ay i-zero natin ang unprogrammed appropriations. Total, kung kailangan talaga ng dagdag na budget, pwede naman tayo magpasa ng supplemental budget kung kinakailangan. Yung nakita kasi natin sa mga nakaraang mga budget, yun nga pinapark nila yung mga prone na maging pork barrel doon. At hindi lang yun. Yung ibang nilalagay nila doon, dapat nasa regular budget. For example, yung AFP Modernization Program, yung mga foreign assisted project, hindi naman dapat ilagay sa program yun Kailangan line item yan sa ating regular budget. Pero bakit nga po ba? Paanong modus nila doon na ilalagay nila sa unprogram tapos may ilalagay silang dispalinghadong proyekto sa programmed? Yun ang isang nangyayari. At yun naman sa unprogrammed, ang nagiging problema, kasi pag unprogrammed yan, ang parang binibitawan ng Kongreso yung kanilang power of the purse. Binibigay natin sa Executive Department through the DBM. Sila magde-decide kung pwede nang gamitin yung unprogrammed appropriations. Samantalang ang nasa konstitusyon natin ay ang kapangyarihan na yan ay dapat nasa Kongreso. Kaya sinasabi nga namin na itong mga bagay na ito, lalong-lalo na yung mga big ticket item, ay dapat nasa regular budget para ma-check din namin sa Kongreso kung tama ba ito, sapat ba itong nilalagay nilang pondo, pupunta ba ito sa tamang dapat puntahan. Oo. And ito mga bagay na ito, kailangan natin baguhin dahil dito nanggagaling nga yung nakakasama sa sambayan ng Pilipino. So, Pero makakasigurado ba tayo, Akong? Si Doris Bigornia po ito, good morning. Sumingi. Hi, Doris. Good morning. Makakasigurado ba tayo kung napapasayan doon sa inyong mga kasamahan? Kasi nakikinabang sila. Makikita natin yan, Doris, dahil itong darating na Friday ay period of amendments yan. At yan isang talagang ipaglalaban natin dito sa amin. Of course, we belong, Akbayan belongs to the minority, but we are a very active minority at mapagyayabang ko na talagang nag-aaral kami at ipinaglalaban natin ang interes at kapakanan ng mga Pilipino. Mahiya naman po yung mambabatas na yun kung ipaglalaban pa niya yung unprogrammed funds sa gitna nung galit ng sambayan ng Pilipino. Kaya Di ba? Nakakahiya naman yun na ikaw ang champion ng Ako mag-aalam na this kung anong kulay mo. Di ba? Wala naman sigurong ganun na congressman. Tama naman yun. At ito nga, makikita natin kung sila nga ay sasang-ayon at hindi mahiya. Opo. Anyway, thank you, Kong. Maraming salamat, ha? Salamat po, Maraming Kong. salamat sa oras po ninyo. Sure, anytime. Good morning. Bye-bye.